Kabanata 1576. Si Lady Snake ay ang taong itinalaga ni Lucas Jean upang protektahan si Sr. Zimmer. Siya ay lubos na makapangyarihan, isang tunay na propesyonal. Ito rin ang dahilan kung bakit naging matapang si Sr. Zimmer. Isang matandang bruha na may hawak na itim na ahas sa kanyang mga kamay ang naglalakad sa sandaling ito. Isang masamang ngiti ang tumagas mula sa kanyang mukha, pagkatapos ay umatras sa mga anino. Matapos makita ang tanawin, kahit na si Queen Zimmer, na itinuturing na napakalakas, ay nakaramdam ng pagkamanhid sa kanyang ulo. Nakakatakot si Lady Snake, hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit ang kanyang mga paraan upang makontrol ang mga ahas ay lalo siyang nakakakilabot. Sa Gardens Residence, sina Simon Zimmer at Lillian Yates, na matagal nang umalis, ay bumalik at naghanda ng masarap na pagkain. Hiniling nila kay Mandy Zimmer na pauwiin din si Harvey York. Matapos makita ang kanyang mga magulang na kumilos ng ganito, nadama ni Mandy na may isang bagay na natapos, ngunit walang punto na itinuro ito. Tinawagan ni Mandy si Harvey pagkatapos, si Cynthia Zimmer ay hiniling na umuwi din. Ang buong pamilya ay sa wakas ay bumalik. Ito ay isang magandang tanawin. May naisip si Cynthia matapos makita si Harvey. Brother-in-law, ang isa sa aking mga nakatatanda ay naging direktor pagkatapos ng pagtatapos. Naghahanap siya ng isang bagong batch ng mga mag-aaral upang mag-film ng pelikula sa Mordo. Sinabi niya na parang babaeng lead na nasa isip niya at hiniling akong sumali sa kanya sa Mordo. Ayaw kong pumunta dati, ngunit narinig ko na mayroong mahusay na paggamot doon at nagpa siya na gusto kong pagbigyan ito. Sa hapagkainan, si Cynthia ay nakatingin kay Harvey, puno ng kasiyahan. Matapos makaranas ng kaunting mga bagay, nadama ni Cynthia na bata pa siya at hindi niya maiwasang tulungan si Harvey sa anumang paraan. Ngayon na nakita niya ang isang pagkakataon na mabilis na lumago, natural na nais niyang subukan ito. Si Cynthia ay tinitingnan ng mabuti si Harvey, matiyag ang naghihintay para sa kanyang tugon. Medyo tumanggaw si Harvey, ngunit agad na pinutol siya ni Lillian bago pa niya masabi. Brother-in-law na ito, brother-in-law na, ang mga taong hindi alam ay iisipin na pareho kayong nagkaroon ng intimate na relasyon. Tumingin si Cynthia kay Lillian habang naguguluhan. Naramdaman niya na ang kanyang ina ay kumikilos ng kakaiba sa araw na iyon. Ngumiti si Harvey sa kay Cynthia, pagkatapos ay sininyasan siya upang makipag-usap sa telepono. Harvey, inanyayahan kita pabalik ngayon dahil may isang malaking bagay na kailangan kong pag-usapan sa iyo. Inaasahan ko talaga na tutulungan mo ako. Pinilit ni Lillian ang isang ngiti, pagkatapos ay nagpakita ng isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Tila nababahala si Simon, ngunit wala siyang sinabi. Kakaiba ang pakiramdam ni Mandy. Naguguluhan siya nang makita si Lillian na kumilos ng ganyan, hindi sigurado kung ano ang sasabihin niya. Si Harvey ay sumimangot ng bahagya, pagkatapos ay natawa pagkatapos. Sabihin mo lang sa akin ng diretsyo, nanay. Gagawin ko ang lahat sa aking kapangyarihan. Inisip ni Harvey na malamang na interesado si Lillian sa kanyang mga pag-aari. Ngunit ang kanyang mga ari-arian ay nadoble ang kanilang halaga ng ilang beses na, at kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng malaking bahagi sa Star Table. Sa puntong iyon, ang pera ay talagang isang numero para kay Harvey. Naramdaman ni Harvey na walang magiging problema kung ang lahat ng nais ni Lillian ay pera. Tiyak na masisiyahan niya ang kanyang mga kahilingan. Ngunit pagkatapos, hindi sinabi ni Lillian ang tungkol sa pera. Tumingin siya sa kay Harvey at sinabi sa isang seryosong tono, Harvey, hindi ko inisip na angkop ka para kay Mandy dati. Mali ako sa iyo, ikaw si Prince York ng Southlight. Ito ay hindi ka angkop para sa kanya, siya ang hindi angkop para sa iyo. Si Harvey ay tumawa at sumagot, Nanay, si Mandy at ako ay mag-asawa na ng maraming taon. Wala nang gaanong pag-uusap bilang pagiging angkop. Hindi kanya nababagay. Pagkatapos ay dinala ni Lillian ang kanyang kahilingan habang nagpapakita ng isang hitsura ng pagsugpo sa kanyang mukha. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon lamang akong isang kahilingan ngayon.
Gusto ko na pipirmahan mo ang mga papeles ng diborsyo at bigyan ng kalayaan ang aking anak na babae, ayos lang ba iyon? Ano? Nang inig ng bahagya si Harvey. Akala niya ay hindi niya narinig ang sinabi niya. Ang pagkain na hawak ni Mandy kasama ang kanyang mga chopstick ay nahulog matapos na manganginig ang kanyang kamay. Inay, ang kasal ay nasa pagitan namin ni Harvey York. Maaari mo bang ihinto ang pagsali? Alam na alam ni Mandy Zimmer kung bakit sinabi ng kanyang ina ang mga salitang iyon. Pinalo ni Mandy ang kanyang maputlang labi at tahimik na bumulala sa kanyang mga salita sa sandaling iyon. Tumigil sa pagsali. Kung hindi ako makikisali, alam ng Diyos kung anong uri ng problema kayong dalawa ang pukawin dahil dito. Ang pamilyang Jean ng Mordo ang pinuno ng aming pamilya. Ipinakita sa iyo ng prinsipe ang paggalang sa pamamagitan ng paghiling sa iyo na makakuha ng diborsyo at naghahanda para sa iyo na umunlad sa Mordo. Paulit-ulit mong tinanggihan ang alok. Para saan? Siguro sinasabi mo na nababagay kayo ni Harvey dahil siya ay natatangi. Ngunit gaano katatag ang prinsipe na ito kahit na tumagal? Ang nangungunang 4 na pamilya mula sa Hong Kong ay laban sa kanya. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng pamilya ang nais niyang patayin sa susunod? Gaano kakaligtas kahit na sumunod ka sa isang taong katulad nito? Ang pinakamahalagang bagay ay ang pamilyang Jean ay hindi bababa sa 1,000 beses na mas malakas kaysa sa prinsipe dito na rundown. Dapat kang makinig kay Prince Jean at magpakasal sa isang tunay na mayaman na pamilya. Ito ay magiging mas mahusay kung ito ay isa sa nangungunang 10 pamilya. Sa ganoong paraan, ang aming halaga ay mag-skyrocket. Agad na ibinaba ni Lillian ang kanyang kilos at malakas na nagsasalita. Kasunod ng pamilyang Zimmer at pagkalugi ng pamilyang Yates, medyo naging maingat si Lillian. Ngunit tumayo ulit siya, hindi makakatulong si Simon Zimmer ngunit may sinabi. Ito ay sa pagitan ni Harvey at Mandy. Hindi ba tayo magiging mapayapa tungkol dito? Manahimik. Nagbigay si Lillian ng sampal sa mukha ni Simon, pagkatapos ay malamig na bumulalas, paano natin maaaring maging mapayapa tungkol dito? Nagbigay na si Senior Zimmer ng huling oras ng pagtatapos. Malapit ng isara ang kay Mandy's Regency Enterprise dahil dito. Sa palagay mo ba ay may oras pa upang maging mapayapa tungkol dito? Hindi mahalaga kung ano, kailangang maghiwalay sila ni Harvey ngayon. Medyo lumala ang ekspresyon ni Harvey. Masyado siyang nakatuon sa Sky Corporation at kay Yvonne Xavier sa mga nakaraang araw. Ngunit nakaligtaan niya ang napakaraming bagay na nangyari sa bahay. Matapos ibaba ang mga chopstick, si Harvey noon ay mahinahon na sinabi, "Nanay, hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang nangyari. Mukhang hindi sinabi sa iyo ni Mandy ang tungkol dito. Gagamitin ko ang pagkakataon upang sabihin sa iyo ng malinaw pagkatapos." Nagpakita si Lillian ng isang solemn na ekspresyon habang tinitingnan si Harvey. Hindi pa nagtatagal, ang prinsipe ng Mordo ng pamilyang Jean na si Lucas Jean, ay tumigil dito sa Buckwood. Sa buong prosesong ito, ginamit niya ang bawat mapagkukunan na inilagay niya sa Southlight upang gawing pinuno ng pamilya ng Southlights Zimmer. Ang pamilyang Zimmer ay makakasama na rin sa mga ninuno at papalitan ng pangalang Jean. Pagkatapos sa wakas ay tumaas bilang isa sa nangungunang 10 pamilya, ang pamilyang Mordo ng Jean. Ngunit may kondisyon si Prince Jean. Nais niyang pakasalan ni Mandy ang sinumang hiniling niya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mahalaga kung ito ay para sa pagtaas ng pamilyang Zimmer o muling pagsasama sa mga ninuno, kailangan naming paghiwalayin kayo Mandy. Kung pareho kayong hindi sumunod, gagawin ito ng pamilya Zimmer. Kaya, iyon ang nangyari. Malamig na tumawa si Harvey. Gusto kong malaman kung hanggang saan sila handang pumunta, bagaman. Mahigpit na sumagot si Lillian, mas mahirap kaysa sa maaari mong isipin. Iminumungkahi ko na pirmahan mo ang mga papel ngayon at kumuha ng diborsyo. At tandaan na ibigay ang kalahati ng iyong mga ari-arian kay Mandy. Siyempre, hindi magiging masama kung magpadala ka rin ng pera sa akin. Sa wakas ay ipinakita ni Lillian ang kanyang tunay na kulay noon, hindi nakakagulat na siya ay labis na masigasig. Siya ay interesado sa pera ni Harvey.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Bang! Sa ngayon, ang pintuan ng Gardens Residence ay sinipa ng pabukas. Tumayo si Lillian Yates at sumigaw sa galit matapos makita ang tanawin. Aling bastard ang sumipa sa mga pintuan? Hindi mo ba alam na ito ang aking pag-aari? Si Simon Zimmer ay hindi rin namamalayan na tumingin din. Halos 6 na tao ang nakita sa pasukan. Si Lady Snake, na nangunguna sa grupo, ay may isang itim na ahas na dumulas sa kanyang leeg. Ang mga taong sumusunod sa kanya ay tila napakamatuwid. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pinapanatili ang kanilang distansya sa kay Lady Snake. Naturally, lahat sila ay natatakot sa itim na ahas. Matapos makita na ang taong sumipa sa mga pintuan ay paboritong tao ni Sr. Zimmer, agad na nagbago ang mapagmataas at galit na mukha ni Lillian, at napuno ng kaligayahan. Pagkatapos ay lumakad siya at sinabi, "Narito ka, Lady Snake." Mangyaring magkaroon ng isang upuan. Nagtataka ako kung bakit nag-eingay ang mga tao sa paligid ng bahay sa umaga. Ito ay dahil sa iyong pagdating at pagbiyaya sa amin ng iyong presensya. Galit siyang sumulyap kay Simon sa lalong madaling panahon. Simon, ikuha si Lady Snake ng isang magandang tasa ng tsaa. Kung medyo mabagal ka, sasabunutin kita sa labas ng bahay. Ang ekspresyon ni Simon ay nagbago ng walang kabuluhan, ngunit maaari lamang siyang pumunta at gumawa ng ilang tsaa. Ang ekspresyon ni Mandy Zimmer ay bahagyang lumala, ngunit tumayo siya at binati pa rin ang mga bisita. Si Harvey York lamang ang kalmado at mapayapa habang humihigop ng kanyang sopas na may kutsara. Dinala ni Lady Snake ang kanyang mga tagasunod sa bulwagan habang tinitingnan ang labis na dekorasyon, pagkatapos ay mahinahong sumagot. Hindi na kailangan ng tsaa. Pumunta ako rito para sa isang tiyak na layunin ngayon. Si Simon ay nagyelo habang nagdadala ng tsaa, pagkatapos ay pinilit ang isang awkward na ngiti. Bakit ka nandito ngayon, Lady Snake? Sinabi ni Lillian, mayroon bang ibang kahilingan para sa amin si Sr. Zimmer? Panigurado, nakikipag-usap tayo sa problema sa lalong madaling panahon. Malinaw, naalala ni Lillian ang kanyang misyon, ang aura ni Lady Snake ay pinipilit ang lahat dito. Pagkatapos ay malamig siyang sumagot. Sinabi ni Sr. Zimmer na dapat na naruroon ang mga papeles ng diborsyo kapag ang oras ay itinakda na. Kung hindi, kailangan kong ipatupad ang batas ng pamilya. Ano? Batas sa pamilya? Nabigla ang lahat. Walang respeto si Mandy. Hindi nagmamalasakit sa mga benepisyo ng pamilyang Jean bilang isang kamag-anak na collateral habang patuloy na lumalaban sa pamilya ng ninuno. Ayon sa batas ng pamilya, obligado kong sirain ang lahat ng kanyang mga paa upang magsilbing halimbawa. Ang mga tagasunod ni Lady Snake ay malinaw na nasisiyahan sa sitwasyon. Si Mandy ay medyo mayabang sa mga nakaraang ilang araw, lumalaban upang sumunod muli sa oras at oras. Si Mandy ang pinakamahusay na halimbawa ng hindi pagbibigay hanggang sa tumayo siya sa harap ng pintuan ni kamatayan. Ngayon na tinawag ni Sr. Zimmer ang isang tao upang sirain ang lahat ng kanyang mga paa, malalaman niya pagkatapos ang mga kahihinatnan ng pagsuway sa kanyang pamilya ng ninuno. Ano? Hindi mapigilan ni Simon ngunit may sasabihin pagkatapos ng mga sinabi ni Lady Snake. Lady Snake, ginagawa na namin ang aming trabaho. Bakit ka nandito upang masira ang kanyang mga paa? Si Cynthia Zimmer ay tumayo rin upang magprotesta. Tama iyan. Ano ang ginawa ni Sister na mali? Bakit kailangan niyang parusahan ng batas ng pamilya? Bukod dito, ang pamilyang Jean ay wala namang sinabi na sila ang aming pamilya ng ninuno, at bakit dapat nating paniwalaan ang lahat ng sinasabi nila? Niloloko mo ba kami? Sabihin lang natin na sila ang aming pamilya ng ninuno. Wala talagang dahilan para sa kanila na maging brutal laban sa aking kapatid. Sampal. Ang katawan ni Lady Snake ay lumubog at agad na lumitaw sa harap ni Cynthia, pagkatapos ay binigyan siya ng sampal sa kanyang mukha. Sino ka kahit na? Ano ang karapatan mong makipag-usap sa akin? Ilan ka lang sa pagkawala ng pera mula sa pamilya ng collateral.
Gaano ka katapang magtanong sa aming pamilya ng ninuno? Ang pamilyang Jin ng Mordo ay hindi lamang ilang pamilya na maaari mong magpasya kung ikaw ay bahagi nito o hindi sa iyong sarili. Si Lady Snake ay hindi kilalang kilala sa labis na pananabik. Siya ay naninigas na nagbabanta, kung maglakas loob kang makipag-usap muli ng walang kaparirikan, maliit na batang babae, ang susunod na sampal ay papangitin ko ang iyong magandang mukha. Ngunit si Cynthia ay masungit at umungol ng galit, hindi katapat at hindi makatwiran. Ibinaba ni Harvey ang kanyang kutsara at kumuha ng isang papel na tisyo upang panasan ang kanyang bibig. Tumayo siya pagkatapos. Cynthia, humakbang pabalik. Tumayo si Lillian sa harap ni Cynthia, hinarang si Cynthia mula sa kay Lady Snake. Pagkatapos ng lahat, si Cynthia ay hindi pa nag-aasawa, at sa gayon ay napakahalaga pa rin. Kung nasira ang mukha ni Cynthia, paano ibenta ni Lillian ang kanyang anak na babae sa hinaharap? Lady Snake, hindi ko pa tinanong si Senior Zimmer tungkol dito. Gagawin ko ang gawain ni Mandy, at ako ay ipinangako na makuha ang mga papeles ng diborsyo. Bakit mo siya kailangan saktan? Kung saktan mo siya, paano mo ipapaliwanag ito sa prinsipe? Walang malasakit si Lady Snake. Ang utos ng prinsipe ay ang diborsyo ni Mandy at pilitin siya sa Mordo. Hindi niya sinabi na hindi namin siya sasaktan. Idinagdag ni Old Man Zimmer na kung tumanggi siyang pirmahan ang mga papeles ng diborsyo kapag naubos ang oras, masasaktan natin siya hanggang sa magawa niya. Ang oras ngayon, nasaan ang mga papeles? Dahil wala sila rito, syempre sasaktan ko siya. Si Lady Snake ay tumingin kay Mandy ng buong pagmamalaki. Mandy, pupunta ka ba dito at kunin ang iyong parusa, o nais mo bang tulungan ka ng aking sanggol? Bamulong si Lady Snake. Ang itim na ahas na nakabalot sa kanyang leeg ay dahan daw ang lumabas ang ulo nito. Ang malamig na mga mata nito ay nakalok kay Mandy. Kaugnay nito, ipinagpalit ng mga subordinate ni Lady Snake ang mga nakatagong hitsura. Ilang taon na silang sumusunod sa kay Lady Snake, at dahil dito napakarami na silang nakikita sa kanilang pagtatapos sa itim na ahas. Ang kanilang baluktot na kaguluhan ay tumaas habang nakikita nila ang tanawin ng isang magandang babae na nabibiktima ng ahas. Natakot si Mandy, sa kabila nito, gumawa pa rin siya ng isang hakbang pasulong. Lady Snake, hindi ba? Mangyaring bumalik at sabihin sa aking lolo na wala akong kinalaman sa pamilyang Zimmer mula pa noong napakatagal na panahon. Tungkol sa diborsyo, hindi ako sasang-ayon dito. Hindi. Papayag siya, sasang-ayon siya rito. Sigaw ni Lillian habang nagmamadali niyang tinakpan ang bibig ni Mandy. Lady Snake, dapat makinig ka sa akin. Tiyak na mahikayat ko siya. Sampal. Sinampal ni Lady Snake si Lillian hanggang sa namamaga ang kanyang mukha. Sa palagay mo kailangan ko ba ng paliwanag mo? Isinasaalang-alang mo ba kung saan ka nakatayo? Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Isang gawain lang ako ngayon. Kung hindi ko makuha ang mga papeles ng diborsyo sa loob ng limitadong oras, pupulutin ko ang iyong anak na babae. Mas mahusay kang mawala, o masisira ko rin ang iyong mga paa. Tinakpan ni Lillian ang kanyang mukha, natatakot, at mabilis na napa-atres palayo. Hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang galit sa kay Lady Snake. Hindi lamang confident si Lady Snake at paborito ni Senior Zimmer, ngunit siya rin ay isang mahusay na master sa labanan. Kahit na mayroong 100 Lillian, hindi pa rin sila maaaring maging kalaban ni Lady Snake. Ang tinig ni Mandy ay bumagsak sa isang mababa ngunit masungit na bamulong. Sasabihin ko ulit, wala akong kinalaman sa pamilyang Zimmer mula pa noong una. Gayun din, hindi ako makipaghiwalay. Sinisikap ni Lady Snake, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa maraming mga taon na nakilala ko ang isang taong nang ahas na kumilos ng buong pagmamalaki sa akin. Halika, kunin mo siya. 3 sa mga subordinate ni Lady Snake ang nagmadali sa pagbabanta kay Mandy. Ang itim na ahas ni Lady Snake ay sumulong din upang atakihin si Mandy. Kabanata 1580. Kung maglakas loob kang hawakan si Mandy, ginagarantiyahan kung makakatagpo ka ng isang hindi magandang kamatayan.
Pagkatapos lamang, ang isang malamig na boses ay tumunog, nang wala sa anumang emosyon. Lumipat si Harvey patungo sa kay Mandy at ipinadala ang tatlong subordinate ni Lady Snake na lumilipad gamit ang isang sipa. Subukan mo ako kung hindi ka naniniwala. Mabilis na hinayla ni Mandy si Harvey. Harvey, wala ito sa iyong negosyo. Alam niya na malakas si Harvey, ngunit ang pinagsamang labanan ng katapangan ng mga subordinate ni Lady Snake ay walang dapat pagbahin. Dagdag pa, ang itim na ahas kasama niya ay lalo siyang nakakatakot. Ikaw ay mamatay ng hindi maganda. Ngumiti si Lady Snake. Siya ay naging isang Diyos na tulad ng pagkakaroon ng maraming taon. Ito ang unang pagkakataon na may nang ahas na bantaan siya sa ganitong paraan. Sinaksak niya si Harvey ng isang masamang ngiti. Harvey, parang hindi mo alam kung gaano ako kagaling. Ang kanyang tatlong subordinate ay ngumisi. Kahit na sila ay sinipa, ang kanilang mga mukha ay nagbigay ng magkatulad na mga ngiti ng masamang hangarin. Ang live-in na manugang na ito ay talagang isang walang kabuluhan na batang cub. Paano niya maamon ang isang taong katulad ni Lady Snake? Si Harvey ay medyo clown. Sumingit din si Lillian. Harvey, huwag manggulo. Si Lady Snake ay may King of Snake sa kanya, at napakalakas nito. Kung patuloy kang nagsisikap na maging isang bayani, papatayin ka ng ahas na iyon. Hindi siya nag-aalala tungkol sa buhay ni Harvey. Ang problema, hindi pa rin inilipat ni Harvey ang kanyang mga ari-arian sa kanya. Kung namatay si Harvey, paano niya makuha ang kanyang pera? Kabanata 1580. Nang makita si Lillian na natatakot para sa kapakanan ni Harvey, ang mga subordinate ni Lady Snake ay lalong hindi nasaroon ng loob. Naramdaman ng lahat na ang pagsalungat ni Harvey laban kay Lady Snake ay isang walang ingat, walang katotohanan na kilos. Tinawid nila ang kanilang mga braso at itinapon ang marumi na malamig na titig ni Harvey. Harvey, ikaw din ay isang taong may kapangyarihan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung pinutol mo ang isa sa iyong mga braso, hahayaan kita. Hinawakan ni Lady Snake ang itim na ahas sa katawan, nakangiti ng malupit. Maghintay hanggang gumawa ng isang pagkilos si Blackie. Ang iyong kamay ay hindi lamang ang mawawala sa iyo. Mawawalan ka rin ng buhay mo. Si Harvey ay sumagot ng malamig, mawala. Mawalan ng buhay. Galit na galit si Lady Snake. Harvey, gaano ka katapang na sinabi sa akin na mawala? Kung hindi kita sirain ngayong gabi, makikita ako bilang isang katatawanan. Ang kanyang mga subordinate ay tumingin kay Harvey na nanunuya, naghihintay para sa mapagpanggap na taong ito na mapahamak sa bibig ng itim na ahas. Blackie, lunukan mo siya. Inutusan ng Lady Snake. Pagkatapos ay pinatunog niya ang kanyang sipol. Agad na kumilos ang itim na ahas tulad ng isang itim na anino. Ang kanyang mga subordinate ay napanood ang eksena ng may kaguluhan. Ang mga ito ay uhaw sa dugo. Bas again. Tulad ng pag-atake ng itim na ahas, iginalo ni Harvey ang kanyang kanang kamay. Kinuha niya ang pinakamahalagang bahagi ng ahas, ang puso nito, at pinisil ng husto. Ang orihinal na agresibong itim na ahas ay nahulog sa lupa, naiwan na may lakas lamang upang mabaluktot ng mahina. Blackie, paano ito posible? Natigilan si Lady Snake. Sampal. Nang hindi naghihintay para sa kanya na makareact, lumitaw si Harvey sa harap niya sa isang iglap. Nang walang pag-aaksaya kahit isang segundo, hinampos niya ito. Sumigaw si Lady Snake sa sakit. Ang kanyang katawan ay lumipad mula sa epekto ng lakas at sumabog laban sa gate sa labas. Kinuha ni Harvey ang isang tisyo at pinunasan ang kanyang mga palad na may kasiraan. Pagkatapos ay binigyan niya ng tawag si Tyson. Sabihin mo sa ating mga kapatid na gagamutin ko sila ng sopas na ahas ngayong gabi. Huwag nang ihanda ang aking bahagi. Wala akong gana. Natigilan si Lady Snake habang nagpupumiglas siyang tumayo. Sinulyapan niya si Harvey, hindi makapaniwala. Gaano ka katapang na sinaktan mo ako? At sasabihin mo na kakainin mo ang aking Blackie.